Okay, narito na ako sa bahay. Nasa aking kaharian na ulit. Papakita ko sa inyo yung aking nabili kanina kung ako'y lumabas. So, bumili ako ng albicora. Ang gaganda, medyo mahal ang tinapay para hanggang bukas linggo. Walang negosyo bukas, kaya bumili na herbs, basilico, ganda, tapos rosmarino and salvia. Yan. Gamit natin lahat yan para sa pangluto. And then of course, napapakita ko na sa inyo yung lulutuin na araw na ito. Mayroon tayong kamatis para sa sauce ng pasta. Yan yan. Romo, baka naman. Then gagawa tayo ng roast beef. Yan, piprepare natin yan. And then para sa gulay nila, simpleng luto lang, beans. Yan lang ang ano natin, simple. Kailangan natin diyan ay bawang, then olive oil, yung herbs para sa karne, salt, ayun lang. Ano tayo ng trito ng salvia at rosmarino. Then ilalagay natin ito sa loob at labas ng roast beef. Papakita ko lang sa inyo paano magawa. Ito ang ginagamit, Mezzaluna. Pwede mo naman gamitin gawin sa grinder, pero mas gusto kong gamitin ito dahil mas napipino ko siya na yun sa gusto ko. Kaya ganito, manual lang ang paggamit, pero mas maganda ang pinalalabasan. Ayan. Ayan. Simple lang naman ang gagawin nito, roast beef. Ayan. Ayan. Hindi bango. Talagang napakaganda ng aroma nito. Napakasarap. Bago tayo simula at humawak ng karne para sa roast beef, gagamit tayo ng guantes, yung monouso o yung usaljita. Ito sabihin ay single use lang siya. Pagkatapos mo ay tatapon mo siya. Ito yung karne. Actually ako dati ay pag nagluluto ako nito ay hindi ko binubutasan yung karne dahil ayaw kong tumagas yung katas ng karne sa loob. Pero yung mga senyora kasi mas gusto nila na mayroong trito ng salvia at rosmarino sa loob, kaya bigay natin ang hilig. Ito, ganyan. Bubutasan mo lang siya gamit ng isang kutsilyong mahaba, matulis. Ganyan. Yan. Okay na? Kita nyo na, lumusot na siya. Then, bago ang gagawin ko ay lagyan ko na rin siya ng asin sa loob para gano'n na siya. Then, ang pagluluto kasi may kanya-kanyang style. At saka actually gano'n naman talaga dapat. Walang ang roast beef maliban sa pag roast beef wala talagang herbs sa loob. Kung tawag yung arista, oo, may herbs sa loob. Pero sila gusto nila gayon, so wala tayong magagawa. susundin natin kung anong gusto nila. Yan. Medyo
inano ko yung butas, lalagyan ng herbs sa loob, tusok mo lang. Ngayon, yung natitirang herbs na ginawa ko, siya naman ipupunas ko sa ano na yan, sa karne. Lagyan ko na rin ng konting asin sa labas para magkaroon na siya ng konting lasa. And then, ganyan. Okay. I-roll na lang natin siya para mamasalis ng gusto. Ganyan. Pero dahil binutasan ko, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng paraan para hindi lumabas yung katas ng karne. Isasara natin ng husto yung dulo at dulo. Tatalian natin ulit, hihigpitan para hindi lumabas yung katas sa dulo at dulo. So, gayon, hinigpitan ko na ulit. Kaya pag niluluto, hindi na lalabas yung katas ng karne sa loob. Higpit na yan. Puputulin lang natin yung sobrang tali. Ganyan. And then, okay na siya. Hahayaan natin siyang nakamarinate ng ganyan hanggang sa pagluto mamaya. Madali lang naman yan. Siguro sa Lucky Mia, siguro ay nasa 25 minutes tapos na yan. So it's almost 12. Kaya sisimulan na natin lulutuin itong roast beef. May pinapakulo na akong tubig para sa pasta. Ready na ang sauce natin para sa pasta. So ito na lang ang kulang. Pauna sa lahat, hindi ako cook at hindi rin wala akong pinag-aralan sa pagluluto. Nagluluto lang ako dahil natuto ako at sa kapapanood lang at pagtitikim ng mga iba't ibang pagkain, kaya medyo natuto ng kaunti. Ang paggawa ng roast beef ay okay na siya. Maglalagay tayo ng mantika, olive oil. Kailangan mainit na mainit yung mantika pag inilagay natin yung karne. So, narito yung karne natin kanina, yung inihanda natin. Napakasimpleng luto lang naman ito. Gayan na naka-marinated na rin siya siguro mga 20 minutes. So, pwede na natin siya lulutuin. Papupulahin lang natin ang gusto yung loob. Ganyan. Balik ka rin natin kabilaan hanggang sa pumula yung yung lahat ng parte. Ganyan. Hindi maganda pag overcook ang karne sa loob. Kailangan luto ang labas at ang loob niya ay almost rosé. Rosé ang tawag. Hindi naman siya hilaw, hindi naman siya luto, pero uminit na lang yung loob niya. Makikita mo pag sinlice mo ay naroon pa yung almost warm na loob ng karne na medyo may, kung makita mo dugo pa, parang hilaw siya pero actually luto na yun. At saka sigurito kasi ng karne pag niluto mo siya ng matagal ay naging matigas. So, almost ready na tayo lahat sa tanghalian. Here ngayon, i-coating natin. Ayan. Makikita niyo, pumula na yung kabilang parte. So, ngayon, gayon din yung kabilang parte. Makita niyo almost parang sulog na siya. Pero actually, tamang-tama lang yan. Ganyan lang yan. Habang hinihintay natin yung karne, magyayajad na rin ako ng parmigiano para sa pasta at saka sa lamisa mamaya. Okay? Patuloy lang natin susubaybayan.
lapit ng pumula lahat. At the same time, nakapag-yad-yad na rin ako ng parmigiano para sa pasta mamaya. Ang pasta natin ay penne con pomodoro at basilico lang. Simple. Pero super sasarap. Promise that. Talagang tibay. Makita niyo, pula. Maganda na siya. Pero mas maganda pag halos parang parang labas niya krokante, crunchy, pagkatapos loob niya ay tamang-tamang pagluto. Ngayon, itatayo naman natin siya para yung dulo at dulo ay gayon din ang mangyayari. So nakita niyo, ano na siya, luto na yung labas niya, mapula na siya, parang leksyon na tingnan. Kaya gayon ang mangyayari. So ngayon, mapula na siya lahat. Ang gagawin naman natin ay lagyan natin siya ng Vino Bianco. Wow! Sarap! Kita nyo naman yan. Okay? Yan. Pag nag-evaporate na yung vino, ay okay siya. So, at the same time, mabawasan na rin natin ang apoy para unti-unti na siyang naluluto sa final cooking niya. Okay. Kaya, kailangan lang maka-evaporate yung spirit ng white wine. Okay? Mayroon akong tinunaw na beef cubes. Siya naman idadagdag ko para naman siya namang magluluto sa kanya ngayon. At hanggang sa magretira ng kaunti at magkakaroon din tayo ng sauce mamaya. Kaya yan, ano na siya, goods na siya. I-bring up na lang natin siya sa tamang cooking time niya. At the same time, magre-reduce din yung sauce na nilagay natin. At magiging almost creamy siya. Sekreto pala, tinuro sa akin para malaman natin kung tama yung pagkaluto sa loob. Pag diniin mo ang karne ng ganyan, pagkatapos ay hindi nabalik, ibig sabihin ay overcook ang karne. So, okay pa siya ngayon. Ang gagawin lang natin ay ikot-ikotin din natin para yung flavor niya ay sa loob ng karne. Sa minimum ang apoy natin hanggang sa mag-reduce yung apoy. Kung titingnan ko siya mamaya, kung okay ng cooking niya at hindi pa nag-reduce ang karne, ilalabas ko na siya. At the same time, lumamig din siya ng kaunti yung karne, hindi ma-overcook. At ang mangyayari ay pag lumamig siya ng kunti, mas madali siyang slice. Pag sinerve natin siya, ay mainit naman yung sauce. Gayon lang yun. So, kakabira natin. So, ayan, okay na siya. Kita ninyo, pag diniin mo siya, ay bumabalik yung karne. Very good na siya. Kita mo, kahit saan mo siyang party ng side to side niya, pag diniin mo, ay nabalik yung karne. Hintayin na lang natin siyang ready na siya. Okay. Nabulak na natin pasta.
Lagay na natin, dumating na rin yung mga kakain. Hintayin na lang natin yung yung kutura ng pasta. Tapos yun. Papainitin na rin natin ng sauce. Pagkatapos sasaltan na lang natin. Ayan. Nahanda na rin natin ang bread. 3 klase. Ready na ang pasta natin. Lilipat natin siya, tapos sasalta na lang natin. Ayan. Lagyan na lang ng basiliko. Dadagdagan ko ng konting tubig ng pasta dahil parang tuyo siya. Then, panghuli, lagay na natin ang parmesan. Okay. Very good. Ready to serve. Iura de la verita. Titingnan natin kung anong nangyari sa roast beef na ito. Bago natin siya i-slice, suot tayo ng guantes. So, ayan, perfect ang kutura. Pula ang loob. Ayos na ayos. Hindi tayo napahiya. No. Ganyan na lang. Gayat. Papakita natin sa inyo kung gaano ang serving niya. Okay. Dagdagan pa natin ng kaunti. Papakita ko sa inyo Ito yung kanina. Kita ninyo? Kaya ko siya tinalian dahil ang katas ng karne ay nananatili sa loob. Okay. Serve natin ng ganyan siya. Then, babalik natin yung kanyang sauce sa loob. Ang serving. Ayan. Lalagay din natin yung contorno. Okay. Ready to serve. Linisin natin ang palibot ng serving plate para presentable dadalhin sa lamesa. Slice din ako ng lemon para hindi naman sa fagioli. Okay. Okay na yan. Okay. Serve na tayo. So dito natin tatapusin ang video ito. Tayo'y papaalam na muna. Papakita ko sa inyo ang sitting sa araw na ito para sa 4. Yan lang. Usually dalawa lang naman yung amo ko dito, yung dalawang matanda, pero araw na ito ay dadating ang kanyang anak at ang isang apo, kaya 4 sila ang papakainin ko araw na ito. Madali lang naman, ready na lahat at
Gayon na lamang. Okay, bye bye, babu babu. Saluta a tutti.